Sa isang maliit at tahimik na eskinita sa gilid ng palengke, nakatira ang magkapatid na sina Elmar at Crisel. Ang kanilang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, na tila bawat pako ay may kasamang alaala ng pakikibaka. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, nagiging mainit ang loob na para bang pugon. Ngunit sa kabila nito, puno ang kanilang tahanan ng pagmamahal at pag-asa. Si Elmar, ang nakatatandang kapatid, ay maagang nagigising araw-araw upang magtrabaho bilang helper sa palengke. Hindi madali ang kanyang trabaho. Pagbubuhat ng sako, pag-aayos ng paninda, at minsan ay paghatid ng mga order sa mga suki. Kahit pagod ang katawan, pinipilit niyang ngumiti dahil alam niyang siya ang haligi ng kanilang munting pamilya. Si Crisel naman ay isang mahiyaing dalagitan na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Mahilig siyang magbasa at mangarap. Sa kabila ng kakulangan sa gamit at baon, hindi nawawala ang kanyang sigla. Madalas niyang sabihin sa kanyang kuya, "Balang araw, babawi rin ang buhay sa atin." Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng simpleng lugaw na niluto ni Crisel, napansin ni Elmar na kakaunti na lamang ang kanilang bigas. "Hanggang bukas na lang siguro to," bulong niya habang tinitignan ang kaldero. Ngumiti si Crisel kahit halatang nag-aalala. "Ayos lang yan, kuya. May paraan naman palagi." Hindi na sumagot pa si Elmar. Alam niyang pilit lamang ang tapang ng kanyang kapatid. Pero humanga siya sa lakas ng loob nito. Pagkatapos kumain, sabay silang lumabas. Ihahatid muna ni Elmar si Crisel sa paaralan bago dumiretso sa palengke. Sa daan, nadaanan nila ang isang karinderya kung saan madalas silang tumingin lang dahil bihira silang magkaroon ng ekstrang pera para bumili. Doon nila unang napansin ang matandang lalaki. Nakaupo ito sa gilid ng bangketa. Nakasandal sa pader. Payat ang katawan. Kusot ang damit. At tila pagod na pagod ang mga mata. May hawak siyang lumang lata na halos walang laman. Ang mga taong dumaraan ay tila hindi siya nakikita. Saglit na napatingin si Crisel. "Kuya?" Mahina niyang tawag. Sinundan ni Elmar ang kanyang tingin at nakita ang matanda. Bahagya siyang napabuntong hininga. Sanay na siyang makakita ng mga pulubi sa lugar. Ngunit may kakaiba sa matandang ito. May lungkot sa mga mata na tila nagkukwento ng mahabang kasaysayan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit ilang hakbang pa lamang ay lumingon muli si Crisel. "Parang gutom na siya," sabi niya. "Marami talagang ganyan dito, Crisel," sagot naman ni Elmar, bagaman may kirot sa kanyang dibdib. Habang papalayo sila, hindi maalis sa isip ni Crisel ang matanda. Sa kabilang banda, sinubukan naman ni Elmar na ituon ng pansin sa trabaho at sa mga kailangang bayaran. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may darating na sandali na susubok sa kanilang kabutihan. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa karaniwan ng pagising ni Elmar. Mabigat ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang paubos na ang kanilang pagkain. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising si Crisel. Ngunit nadatnan niya itong gising na. Abala sa paghahalo ng lugaw sa maliit na kaldero. "Good morning, kuya," basiglang bati ni Crisel, kahit halatang pagod. Ngumiti si Elmar at naupo sa tabi niya. "Hindi ka pa ba napapagod gumising ng maaga?" "Hindi naman, kuya," sagot ng dalagita. "Masaya ako kapag sabay tayong kumakain." Napatitig si Elmar sa mangkok na hawak nito. Kaunti lang ang lugaw. Halos sakto lang sa dalawa. Alam niyang iyon na lamang ang huling natitira sa bigas nila.
Tahimik silang kumain. Walang gustong magsalita patungkol sa kanilang sitwasyon. Ngunit pareho nilang nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Matapos kumain, nagbalot si Crisel ng maliit na lalagyan ng pagkain. "Para saan yan?" tanong na Elmar. "Baon ko, kuya," sagot niya. "Pero pwede rin nating pagsaluhan mamaya kung magutom tayo." Naglakad silang muli papunta sa palengke. Gaya ng nakasanayan, habang papalapit sila sa karinderya, napansin kaagad ni Crisel ang matandang lalaki na nakita nila kahapon. Nasa parehong pwesto ito. Ngunit ngayon, ay mas nakayuko at tila mas nanghihina. Napahinto si Crisel. "Kuya, siya ulit oh." Tumingin sa Elmar at nakita ang matanda. Halatang gutom na ito. Nanginginig ang kamay, habang hawak ang lata. May ilang dumaraan na tao ngunit walang pumapansin. "Halika na, mahuhuli na tayo sa school," mahina niyang sabi. Ngunit hindi gumalaw si Crisel. "Kuya," sabi niya, "baka wala pa siyang kinakain." Napatigil si Elmar. Alam niyang tama ang kanyang kapatid, ngunit naaalala niya ang laman ng kanilang bag. Ang huling pagkain na meron sila para sa araw na yon. "Crisel, kaunti na lang kasi to eh. At para sa atin na lang to," sabi niya ng maingat. Tumango ang dalagita. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Ngunit maya-maya ay naglabas siya ng maliit na lalagyan mula sa bag. "Pero baka mas kailangan niya," bulong niya. Napatingin si Elmar sa kapatid. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi pa rin nawawala ang kabutihan nito. Naramdaman niya ang paghanga at sabay na takot. Sapagkat paano kung wala na silang makain mamaya? Lumapit sila sa matanda. "Lolo, gusto niyo po bang kumain?" Mahina ngunit magalang na tanong ni Crisel. Dahan-dahang tumingala ang matanda. Malalim ang kanyang mga mata. Tila nagulat na may pumansin sa kanya. "Para po sa inyo," sabi ni Crisel habang iniabot ang pagkain. Sandaling natigilan ng matanda bago ito tumanggap. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang lalagyan. "Salamat. Matagal na akong hindi pinapansin ng mga tao," sabi niya sa paos na boses. Tahimik lang sa Elmar, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may gumagaan kahit panawalan sila ng baon. Mabilis na kumain ng matanda at matapos nito ay tumingin siya sa magkapatid. "Hindi lahat ng nagbibigay ay mayaman," sabi niya. "Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay nanggagaling sa mas nangangailangan." Nagkatinginan sina Elmar at Crisel. "Balang araw," dagdag ng matanda, "may babalik sa inyo dahil sa ginawa nyo ngayon." Hindi na sila sumagot. Nagpasalamat muli ang matanda at ngumiti ng bahagya. Habang naglalakad papalayo ang magkapatid, ramdam nila ang kumakalam na sikmura. Ngunit may kakaibang init sa puso. Hindi pa nila alam kung papaano silang kakain mamaya. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam nila ay may ginawa silang higit pa sa sarili nilang pangangailangan. At iyon ang nagsilbing simula ng isang hindi inaasahang pagbabago. Lumipas ang ilang araw matapos ibigay ni Elmar at Crisel ang kanilang huling baon sa matandang pulubi. Hindi pa rin nawawala sa isip nila ang mga salitang binitawan nito. Lalo na ang pangakong may babalik na biyaya dahil sa kanilang mga ginawa. Para kay Crisel, nakaka-inspire iyon. Ngunit para kay Elmar, isa lamang itong paalala na minsan, kailangan pa rin nilang harapin ang realidad. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain, patuloy pa rin si Elmar sa pagtatrabaho sa palengke. Mas pinagbubuti niya ang trabaho, umaasang baka madagdagan ang kanyang kita. Samantala si Crisel ay mas lalong nagsikap sa pag-aaral. Iniisip na yun ang susi upang makaahon sila balang araw. Isang hapon matapos ang klase, nagpa siya si Crisel na dumaan muli sa karinderya.
Naroon pa rin ang matandang lalaki. Nakaupo sa parehong pwesto. Ngunit ngayon, tila mas maayos ang kanyang itsura. Nakaupo ito ng tuwid at may hawak na maliit na libro. "Lolo?" Mahina niyang bati. Tumingala ang matanda at ngumiti ng bahagya. Ikaw pala, iha. Kamusta ka?" "Okay lang po," sagot ni Crisel. "Kayo po, kamusta po kayo?" Napansin niya ang kakaibang talas ng tingin ng matanda. Hindi ito mukhang karaniwang pulubi. May dignidad sa paraan ng pagsasalita nito. Maya-maya ay dumating si Elmar. Nagulat siya nang makitang nag-uusap ang dalawa. "Kuya, siya pala si Lolo Tasio," masayang sabi ni Crisel. "Protasio ang bokong pangalan," dagdag ng matanda. "Pero mas kilala ako bilang Tasio." Umupo ang magkapatid sa tabi niya. Hindi nila alam kung bakit, pero parang may kakaibang katahimikan kapag kasama siya. Nagsimula si Lolo Tasio na magkwento. Hindi direkta patungkol sa sarili niya, kung hindi patungkol sa buhay. Nagbahagi siya ng mga aral patungkol sa pagtitiis, sa kahalagahan ng kabutihan, at sa mga taong nagbibigay kahit walang kapalit. "Alam niyo," sabi niya habang nakatingin sa malayo, "ang mundo ay parang salamin. Kung ano ang ibibigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Minsan hindi ka agad, pero darating din." Tahimik na nakinig si Elmar. May bahagi sa kanya na gustong maniwala, ngunit may bahagi ring nagdududa. Napakarami na niyang pinagdaanan para basta-basta maniwala sa pangako ng buhay. "Bakit po kayo mag-isa?" biglang tanong ni Crisel. Sandaling natahimik si Lolo Tasio. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa likod nito. "Minsan, pinipili ng tao na lumayo para mas makilala ang tunay na halaga ng mga bagay," sagot niya. Hindi na nagtanong pa ang dalagita. Ramdam niyang may malalim na kwento ang matanda, ngunit hindi pa ito handang ibahagi. Bago sila umalis, tinapik ni Lolo Tasio ang balikat ni Elmar. "Elmar, iho," sabi niya. "Huwag kang susuko kahit pakiramdam mo mag-isa ka na lang. Ang tunay na lakas ay nasa puso ng taong marunong magtiwala." Nagulat si Elmar. Hindi niya alam kung papaanong nahulaan ng matanda ang kanyang nararamdaman. Habang naglalakad pa uwi, tahimik si Elmar. "Kuya, parang hindi siya ordinaryong pulubi, no?" sabi ni Crisel. Tumango si Elmar. "Oo, parang may tinatagong kwento." Sa gabing iyon, hindi maalis sa isip ni Elmar ang mga sinabi ni Lolo Tasio. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaibang direksyon ang kanilang buhay. Parang may nagbabantay. Naghihintay ng tamang oras upang ipakita ang tunay na kahulugan ng kanilang kabutihan. Hindi laging magaan ang takbo ng buhay. At para kina Elmar at Crisel, tila dumating ang panahong susubukin ng kanilang katatagan. Isang umaga, habang abala si Elmar sa pag-aayos ng mga paninda sa palengke, tinawag siya ng kanyang amo na si Mang Renato. Napansin kaagad ni Elmar ang seryosong ekspresyon nito. "Elmar," sabi ng matanda, "pasensya ka na pero kailangan kong bawasan ang mga tauhan. Mahina ang benta nitong mga nakaraang linggo." Parang biglang bumigat ang paligid. Hindi kaagad nakapagsalita si Elmar. "Hindi naman ibig sabihin na may pagkakamali ka," dagdag ni Mang Renato. "Talagang nagipit lang talaga itong tindahan ko." Tahimik na tumango si Elmar. Naiintindihan niya ang sitwasyon, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ang trabahong iyon, ang nagiging sandigan nila ni Crisel araw-araw. Paglabas niya ng palengke, pakiramdam niya ay nawalan siya ng direksyon. Ang ingay ng paligid ay tila lumayo, at ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso. Paano na kaya ang magiging buhay nila kung wala na siyang pinagkakakitaan? Pagdating niya sa eskwelahan ni Crisel upang sunduin ito, pilit siyang ngumiti.
Ngunit mabilis napansin ng dalagita ang lungkot sa kanyang mga mata. "Kuya, may problema ba?" tanong nito. Saglit siyang nag-atubili bago nagsalita. "Nawalan kasi ako ng trabaho." Natahimik si Crisel, ngunit agad siyang hinawakan sa kanyang mga kamay. "Kuya, ayos lang yan," sabi niya. "May paraan palagi." Gusto na Elmar na maniwala, ngunit sa pagkakataong iyon, parang napakamahirap maging positibo. Lumipas ang mga araw na halos walang kita sa Elmar. Naganap siya ng bagong trabaho ngunit puro pangako lamang ang natanggap niya. Samantala, dumating ang araw ng bayaran ng renta at wala pa rin silang sapat na pera. Isang gabi, nakaupo si Elmar sa labas ng kanilang bahay. Nakatingin sa madilim na kalangitan. Dumating si Crisel dala ang 2 basong tubig. "Pagod ka na, kuya," sabi nito. "Hindi ko alam kung tama pa bang maging mabait sa mundo," biglang sabi ni Elmar. "Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin." Nagulat si Crisel. Hindi siya sanay na marinig ang kanyang kuya na nawawalan ng pag-asa. "Kuya, hindi masasayang ang kabutihan," mahina niyang sabi. "Naalala mo pa si Lolo Tasio?" Natahimik si Elmar. "Oo, naalala ko." Matagal na nilang hindi nakikita ang matanda nitong mga nakaraang araw. Para bang bigla na lamang itong nawala. "Baka mali lang ako na umasa," bulong niya. Hinawakan ni Crisel ang kanyang kamay. "Hindi ka mali, kuya. Kung hindi tayo naging mabait, baka mas mabigat ang pakiramdam natin ngayon." Napatingin si Elmar sa kapatid. Sa kabila ng lahat, nanatili itong matatag. Kinabukasan, dumaan sila sa karinderya kung saan madalas nilang makita si Lolo Tasio. Ngunit wala ito roon. Ilang beses silang bumalik sa mga sumunod na araw. Ngunit tila naglaho ang matanda. Lalong dumagdag iyon sa pagkalito ni Elmar. Pakiramdam niya, parang may nawala na mahalaga. Sa gitna ng pagsubok, unti-unting bumibigat ang responsibilidad sa kanyang balikat. Ngunit kahit nanghihina na siya, patuloy niyang pinipilit na lumaban. Hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang kapatid na si Crisel. Hindi pa nila alam na ang pagkawala ni Lolo Tasio ay simula ng isang malaking pagbabago. Isang pagsubok na maghahanda sa kanila sa biyayang paparating. Lumipas ang ilang araw na hindi pa rin nagpapakita si Lolo Tasio. Sa bawat pagdaan ni Elmar at Crisel sa karinderya, umaasa silang makikitang muli ang matanda. Ngunit palaging walang laman ang dating inuupuan nito. Unti-unting napalitan ng pangamba ang kanilang pagtataka. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi, may napansin silang isang maayos na manamit na lalaki na tila naghahanap ng kung sino. Nakasuot ito ng simpleng polo, ngunit halatang mamahalin, at hawak ang isang maliit na notebook. "Pasensya na," sabi ng lalaki nang makita ang magkapatid. "Kayo ba sina Elmar at Crisel?" Nagkatinginan ng dalawa. "Opo, kami nga po," sagot ni Elmar habang nagtataka. "Bakit po?" Ngumiti ang lalaki. "Ako si Mateo Villar. May gusto sana akong itanong patungkol sa isang matandang lalaki na kilala bilang isang si Lolo Tasio." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Crisel. "Kilala niyo po siya?" Tumango si Mateo. "Matagal na naming hinahanap si Mang Protasio." Naramdaman ni Elmar ang kakaibang tensyon. "Ano pong nangyari sa kanya?" Huminga ng malalim si Mateo bago sumagot. Hindi siya ordinaryong pulubi. Siya ang dating tagapagtatag ng isang foundation na tumutulong sa mahirap. Matagal siyang nawala matapos ang ilang personal na pangyayari. Nagulat ang magkapatid. Hindi nila inaasahan iyon. "Pero bakit pulubi na siya ngayon?" tanong ni Crisel. "Hindi namin sigurado ang lahat," sagot naman ni Mateo. "Pero may panahon na pinili niyang mamuhay ng simple, malayo sa kanyang nakaraan. Sinabi niyang gusto niyang makita ang tunay na kabutihan ng tao. Hindi dahil sa kanyang pangalan o kayamanan,
Natahimik si Elmar. At biglang nagkaroon ng kahulugan ng mga sinabi ni Tasyo noon. Meron siyang iniwan na sulat, dagdag ni Mateo, habang inilalabas ang isang sobre. At kayong nakapangalan dito, nanginginig ang kamay ni Crisel habang tinatanggap ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang liham na sulat kamay. Sa magkapatid na nagbigay kahit wala nang matira, kayo ang patunay na ang kabutihan ay buhay pa. Hindi niyo ako tinulungan dahil may inaasahan kayong kapalit. At yun ang tunay na sukatan ng puso. May maliit akong iniwang tulong para sa inyo. Huwag niyo itong tignan bilang isang gantimpala, kung hindi bilang pagkakataon. Pagkakataong ipatuloy ang kabutihan. Napaluha si Crisel habang pinabasa ang liham. Si Elmar naman ay tahimik. Pilit na inuunawa ang lahat. Nasaan po siya ngayon? Tanong ni Elmar. Sandaling nag-atubili si Mateo. Si Mang Protasio ay kasalukuyang nagpapahinga sa isang lugar. Hindi pa siya maaaring makipagkita, pero gusto niyang malaman niyo na hindi niya nakalimutan ang ginawa niyo. May kasamang maliit na card ang sulat, isang address. Pumunta kayo rito, sabi ni Mateo. May naghihintay sa inyo roon. Habang naglalakad pa uwi, hindi makapaniwala ang magkapatid. Ang simpleng matandang pulubi na tinulungan nila ay may malaking lihim pala. Kuya, mahina ang boses ni Crisel. Totoo kaya ito? Napangiti si Elmar, bagaman may halong kaba. Di ko alam, pero isang bagay ang sigurado. Hindi tayo nagkamali na tumulong. Sa gabing iyon, puno ng tanong ang kanilang isip. Ano ang naghihintay sa kanila sa address na yon? At ano ang tunay na kahulugan ng biyayang binanggit ni Tasyo? Hindi pa nila alam na ang susunod na araw ang magiging simula ng pagbabagong matagal na nilang pinapangarap. Kinabukasan, maagang nagising sina Elmar at Crisel. Halos hindi sila nakatulog sa dami ng tanong na umiikot sa kanilang mga isip. Ilang beses nilang binasa ang liham ni Lolo Tasyo na para bang bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Tahimik silang naglakad papunta sa address na ibinigay ni Mateo. Habang papalapit sila, napansin nilang hindi ito ordinaryong lugar. Isang maayos at malinis na gusali ang sumasalubong sa kanila. May simpleng karatolang nakasabit sa harap. Protasio Foundation. Nagkatinginan ng magkapatid. Hindi nila akalain na ang matandang pulubi na kilala nila ay may koneksyon pala sa ganitong lugar. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ni Mateo. Mabuti naman at nakarating kayo, sabi niya habang inaanyayahan silang umupo sa isang maliit na opisina. May halong kaba at pananabik ang naramdaman ni Crisel. Samantala, tahimik lang si Elmar. Pinipigilan ng sarili na masyadong umasa. May iniwan si Mang Protasio para sa inyo, sabi ni Mateo habang naglalabas ng 2 envelope. Una niyang iniabot ang envelope kay Crisel. Para sa ito. Dahan-dahan itong binuksan ng dalagita. Lumaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang laman. Scholarship? Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti si Mateo. Oo, full scholarship hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Naniniwala si Mang Protasio na may malaki kang pangarap at gusto niyang matulungan kang maabot iyon. Napaluha si Crisel. Hindi niya akalaing ang simpleng kabutihan na ginawa nila ay siyang magbubukas ng ganitong oportunidad. Sunod naman na iniabot ni Mateo ang envelope kay Elmar. Para sa iyo naman ito, Elmar. Binuksan na Elmar ang sobre at nakita ang mga papeles. Training program at trabaho? Nagtataka niyang sabi. Isa sa mga partner companies ng foundation ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong matuto at magkaroon ng mas maayos na trabaho. Paliwanag ni Mateo. Sabi ni Mang Protasio na nakita daw niya ang sipag at dedikasyon mo. Parang hindi makapaniwala sa Elmar. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan
ay nawalan siya ng trabaho at halos mawalan na ng pag-asa. Pero ngayon, may bagong pinto na nagbukas para sa kanya. Bakit po kami? Mahina niyang tanong. Napangiti si Mateo. Dahil tinulungan niyo siya nang wala kayong hinihinging kapalit. Marami ang dumaraan sa kanya araw-araw, pero kakaunti lang ang tunay na tumitingin. Tahimik na napayuko si Elmar. Naalala niya ang araw na ibinigay nila ang huling baon nila. Ang pakiramdam niya ay isang desperadong desisyon iyon. Ngunit ngayon, napagtanto niyang yun pala ang turning point ng kanilang buhay. Bago sila umalis, iniabot ni Mateo ang isa pang maliit na sulat. May mensaheng iniwan si Mang Protasio para sa inyo. Pinasa ito ni Crisel ng malakas. Ang tunay na biyaya ay hindi lang sa nakatanggap ka, kung hindi ang kakayahang magbigay ng kahit na kapos. Naway gamitin ninyo ang bagong pagkakataong ito upang maging ilaw sa iba. Habang palabas sila ng gusali, pakaramdam ng magkapatid ay gumaan ang kanilang mundo. Hindi lang dahil sa tulong na natanggap nila, kung hindi dahil sa patunay na ang kabutihan ay may kapangyarihan. Kapangyarihang magpabago ng kapalaran. Mabilis na nagbago ang takbo ng buhay ni Crisel at Elmar. Hindi kaagad naging marangya ang kanilang pamumuhay, ngunit unti-unting gumagaan ang bawat hakbang. Si Crisel ay nagsimulang mag-aral sa tulong ng scholarship na iniwan ni Lolo Tasio. Mas naging determinado siya, hindi lang para sa sarili, kung hindi para patunayan na sulit ang tiwalang ibinigay sa kanya. Samantala, si Elmar ay nagsimula ng training program na inayos ng foundation. Noong una ay nahirapan siya. Bago ang mga gawain, mahirap ang adjustment at pakiramdam niya ay hindi siya sapat minsan. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga sinabi ni Lolo Tasio, bumabalik ang lakas ng kanyang loob. Unti-unti niyang natutunan ang mga bagong skills. Nakilala rin niya ang mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Lumipat sila ng mas maayos na inuupahang bahay. Hindi na tumutulo ang tubig sa bubong kapag umuulan. At may maliit ng mesa kung saan sabay silang kumakain tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng pagbabago, nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi, nadatnan nila ang parehong karinderya kung saan nila unang nakita si Lolo Tasio. Pareho silang napahinto. Tahimik silang tumingin sa dating pwesto ng matanda. Naalala mo ba, kuya? Tanong ni Crisel. Tumango si Elmar. Dito nagsimula ang lahat noon. May matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng bangketa. Ibang tao iyon. Ngunit kapareho ng kalagayan ni Lolo Tasio noon. Payat, tahimik, at tila gutom. Hindi na sila nag-atubili pa. Lumapit si Crisel at iniabot ang pagkain na dala niya. Lolo, gusto niyo po bang kumain? Ngumiti si Elmar habang pinapanood ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang tunay na nagbago ang kanilang buhay. Hindi dahil sa pera o oportunidad, kung hindi dahil natutunan nilang ipagpatuloy ang kabutihan. Habang kumakain ng matanda, may kakaibang pakiramdam na para bang may nagmamasid sa kanila. Saglit na napalingon si Elmar sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Ganun pa man, nakaramdam siya ng kapayapaan na para bang may taong masayang nakikita ang kanilang ginagawa. Kuya, sabi ni Crisel habang naglalakad sila palayo. Sa tingin mo, masaya kaya si Lolo Tasio kung makita niya tayo ngayon? Ngumiti si Elmar. Sigurado ako, kasi ipinagpatuloy natin ang itinuro niya. Mula noon, naging bahagi na ng kanilang buhay ang pagtulong sa iba. Kahit maliit lang. Isang pagkain, isang ngiti, o simpleng pakikinig. Ginagawa nila ito ng buong puso. At sa bawat kabutihang ibinibigay nila, mas lalo nilang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng biyaya. Hindi ito nasusukat sa laki ng natanggap, kung hindi sa lawak ng pusong handang magbahagi. Sa huli, ang kwento ni Elmar at Crisel ay naging paalala sa marami na kahit simpleng pagtulong lamang sa isang nagugutom na pulubi
ay maaaring maging simula ng pagbabago. Hindi lang sa buhay ng tinulungan, kung hindi pati na rin sa buhay ng tumulong. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy nilang pinapatunayan na ang kabutihan ay hindi nawawala. Ito ay umiikot, bumabalik, at lumalago sa mga pusong marunong magmahal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ni Elmar at Crisel ay nagtuturo na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan o sa laki ng maibibigay, kung hindi sa sinseridad ng puso. Kahit kapos sila at halos wala nang matira para sa kanila, pinili pa rin nilang tumulong sa ibang taong alam nilang mas nangangailangan. Ipinapakita nito na ang kabutihan ay nagsisimula sa maliit na desisyon, isang simpleng pagbibigay, pagdamay o pag-unawa. Itinuturo rin ng kwentong ito na ang tunay na biyaya ay hindi lamang ang pagtanggap, kung hindi ang kakayahang magpatuloy sa pagbibigay kahit nagbago na ang kalagayan. Nang gumaan ang buhay ng magkapatid, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinanggalingan. Pinili nilang ipagpatuloy ang pagtulong sa iba, na nagpapakita na ang kabutihan ay isang siklo na dapat ipasa at palaganapin. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Ang kabutihang ginagawa ng walang hinihintay na kapalit ay may kakayahang magbago ng kapalaran. At minsan, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating sa mga pusong marunong magbigay kahit sila mismo ay nangangailangan, sapagkat alam nila sa kanilang mga sarili na ang pagpapala ay hindi mauubos, sapagkat ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!